Binalaan ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong ang mga residenteng nagtatangkang magtayo ng breeding farm ng mga lamok. Makakakuha kasi ang mga ito ng mas malaking pabuya kasunod ng pagsisimula ng kanilang programang May Piso sa Mosquito. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa paglunsad ng programang May Piso sa Mosquito sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong, halos 700 lamok at kitikiti ang itinurn over sa barangay ng 21 residente. Ang bawat 5 nahuling lamok o kitikiti ay may katumbas na ₱1 bilang pabuya. Ang mga ito ay pinapatay sa tinatawag nilang death chamber. Ang nasabing hakbang ng barangay ay bahagi ng kanilang kampanya laban sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lugar. Ayon sa datos, naitala ang 44 na kaso ng dengue at 2 bata na ang nasawi. Bago pa nagsimula ang programa, agad itong nakatanggap ng mga kritisismo. Ilang netizens ang nagpahayag ng pangamba na baka mahikayat ang mga residente na magtayo ng breeding farm ng lamok na posibleng magdulot ng mas pagtaas ng kaso ng dengue sa barangay. Nagbigay ng depensa ang kapitan ng Barangay Addition Hills patungkol dito. Hindi po ito para magkaroon ng breeding yung ating mga kababayan dahil nga po ito ay pansamantalang programa na to. Kumbaga alternatibo lang to dun sa ginagawa na namin programang clean up drive, etc. Ayon kay Chairman Carlito Sernal, mahigpit ang kanilang monitoring at hindi nila papayagang magtayo ng breeding farms ng lamok sa kanilang barangay. Binalaan ng kapitan ang sino mang magtatangkang magsagawa nito. Papatawag ko, pagsasabihan ko, hindi na siya pwede magpapalit sa akin. Unang-una, unusual yan. Bakit yan nagbe-breeding na meron tayong problema sa sa dengue. Tapos biglang sasabayan mo kami ng para lang makapanlamang ka lang. Sa oras aniya na bababa na ang kaso ng dengue sa kanilang lugar, ihihinto nila ang nasabing programa. May tugon naman ang barangay sa issue na nagsasabi na sana ay pinalinis na lamang ang mga residente sa halip na maging mosquito hunters. Yung ginagawa naman po ng barangay naman po yan, even before. Katunayan, meron po kaming, I have 280 na mga task force kalinisan. Every day, naglilinis po yan sa aming pong mga kalye, sa aming mga eskinita. Bukod pa riyan, may mga tauhan din ani ang barangay na nakatutok sa pagdiklog ng mabaradong daluyan ng tubig. Kada buwan ay ginagawa rin ang programang palit basura para sa pagkain sa mesa kung saan ang mga residente ay may pagkakataong ipagpalit ang mga nakolekta nilang basura ng groceries. Bagamat nagpapasalamat naman ang Department of Health sa mga lokal na pamahalaan na may mga inisyatiba kontra dengue, ay hiniling ng ahensya na makipag-ugnayan pa rin ang mga ito sa kanila para sa mga gagawing programa. Sa gawing tumutulong naman po tayo, sana po yung makipag-coordinate ang ating mga local chief executives sa Department of Health Regional Offices at sa kanilang mismong mga local health officers na mga doktor na nasa loob po ng ating mga LGU para mapag-usapan ang evidence-based interventions na alam nating tumatalab. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.